it's me Hope Leal, and ito na naman ako for my another video. But I know that you guys are wondering, especially sa mga nakakaalam or sumusubaybay sa akin, na iba yung klaseng ng video na ipapakita ko sa inyo ngayon. Because, ito, may nakikita kayo dito na painting sa wall. So, ayun, aside kasi from makeup, I do love painting. So, ayun talaga yung pinaka-first love ko. I wanted to share the other side of me, the other kind of thing na gusto kong ginagawa, which is yung painting. Pero, yun nga lang, heads up lang when it comes to pag-paint talaga sa wall. Actually, hindi ko talaga siya ginagawa before kasi canvas lang ako. So, siguro may mga materials ako na may papakita later na masasabi ko baka hindi sila mag-match doon sa pinaka-base nyo. Kasi usually, gamit ko kasi is acrylic. Tapos, lahat naman sila is pang canvas. At this time, nag-workout tayo ngayon sa wall. So, papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura niya. So, ito guys, ito yung nagawa ko kagabi. Ito yung pinaka-close-up look niya. Hindi siya ganun kaganda pag close-up. Tsaka, kasi it's still matte. So, pagka naglagay na ako ng clear varnish, after all of the eyes na ipipaint ko dyan sa pinaka-wall ko. So, una kong gagamitin is this one. This one is Gesso primer. So, ginagamit siyang pang-pondo sa canvas. So, ayun, gaya na sinabi ko kanina, when it comes to the products that I'm going to use, hindi ko masasabi na this one is also good on wall kasi sa canvas nga namin siya ginagamit. So, start tayo. I'm going to use this one. Hindi itong pinaka-acrylic white talaga kasi I wanted to have a white base na hindi siya ganun ka-super white. So, yung Gesso para medyo off-white lang siya. A good start lang din para build up lang tayo ng pigments or colors. So, I'm going to start by using this synthetic brush. Yung kulay ng Gesso, hindi siya sobrang puti. That's why you can see here na merong mga nakaangat tsaka may mga nakalubog na whites. Ayun yung pinaka-purpose ko para magkaroon siya ng parang 3D-ish na itsura. So, start tayo ng ganito. And then, paanoan ko lang siya dito. Unang-una kong kaya mas maganda medyo flat brush. Or medyo, yung pinaka-tip ng brush. Kasi para makapag-line kayo. I'm going to use this watercolor brush. Actually, when it comes to brush, minsan, kung ano yung available na ito nga, basahan sa sahig dito, guys. I'm sorry! So, when it comes to the brush, kahit ano nga, actually kahit ano na lang, as long as na alam ko, pagka ginamit ko siya, mahugasan ko siya ng maayos. Ang pinakamahirap sa acrylic, so bilis siyang matuyo, plus, tumitigas siya agad. So, pag tumigas siya, minsan mahirap na ilinisin yung brushes. Gamit tayo ng black acrylic paint from Mary's or Mary's. And then, imamap lang natin yung pinakagitna. So, I'm going to use this hard bristle brush. And then, itong Pebeo na primary Cyan. Mabibili nyo itong Pebeo ng nakaset. 540 lang ata siya or almost 600 or let's say mababa pa doon. Nabili ko siya sa may Jolis or Jolis sa may Espanya. Pero mas mahal siya sa National Bookstore.
Additional dimension. So, ganyan. May nainiwan ako na parang white sa gitna. 'Di ba? Acrylic sobrang bilis matuyo. So, super dali niyang laruin. Mumiji Acrylic Flat Brush from Deovir. 146 lang siya. Usually, maganda siyang gawing lip brush. Actually, yung pangkilay ko nga is detailing brush ng Deovir. So, pang painting yung mga gamit kong brush talaga dati. So, may tira pa siyang konti. Yun. Konti-konti lang. Tapos, sa may pinaka-white na yun, dun tayo maglalagay ng ating black. So, okay lang kahit may mga hard area kasi matakpan naman siya mamaya. So, pwede nyo siyang gamitan ng kamay. Yan. Tsaka since ano naman siya, acrylic naman siya, mabilis siyang matuyo, so madali naman siya ma-wipe off later. So lahat ng matang gagawin ko ngayon is all color blue para uniform naman sila sa wall ko. Tapos huwag kayong mag-alala kapag may mga nagagawa kayong hard, kasi siguro pang ilang layer pa lang naman to. Ang pinakalaging importante is yung pinaka-rendering nyo before matapos yung pagpe-paint nyo. Pero syempre, base is still a good thing naman na dapat i-consider pagtuunan nyo ng pansin. Pero, huwag nyo siya masyado i-perfect agad. As long as makuha nyo lang yung pinaka-ideal nyo na base. Let's now move on our acrylic PT round brush. So, ganyan gagamit tayo ng white acrylic paint. This one is Reeves Acrylic Fine Artist Quality. Makikita niyo yung quality ng white niya compared sa Gesso. So, you can see medyo yellowish to, diba? So, hindi ganun ka yung pigment niya. So, magka-swatch tayo ng konti. Tapos, kapag gumagamit ako ng white, most of the time kasi pang detail siya eh. Kapag mag-mix ako, dalagay ko sa mixing sheet or mixing plate. Pero kapag mga ganitong detailing lang, as much as possible, sa pinaka-tip lang ako para kuha ko pa rin yung pinaka-specific lang na amount na gusto kong kunin. So, i-reline ko muna yung dito. So, yan. Tapos, gawa tayo ng mga maliliit na dito. So, again, sa paggawa nito, wala naman siyang specific na strokes or what.
Since acrylic pala siya guys, mabilis lang siyang mag-activate sa water. So kung gusto nyo, basahin nyo na siya ng konti. Tapos makakuha ka, ayan, malaro nyo siya ng medyo liquidy. Tapos sa inyo na yun guys ngayon kung paano na siya bibigyan ng pinaka-reflection ng light. So nakita nyo dito sa pinaka-side na to, mas marami yung white area dito compared dito sa side na to. Kumbaga naglagay ako dyan, naglagay ako dito ng medyo hard na area or pinaka mas mabigat, mas matingkad yung pinaka-white. Para lang may ma-show ka na merong certain reflection from different angle. Ngayon ang technique dito, sa gitna tayo mag-start. Tapos, i-feather na lang ulit natin yung pinakagilid. Para wala tayong pinaka-hard na circle. So, parang ganyan. Tapos, unti-unti natin siya i-reshape. Yung pinaka-black. Para lang matakpan ng medyo soft looking yung pinaka, yung mga lumagpas na white. So, ayun siya guys. So, that is my tutorial for this eye. So, mas gaganda pa to soon kapag nakumpleto ko na siya plus nagkaroon na tayo ng pinaka clear varnish na ilalagay sa kanya para magkaroon siya ng certain pop of realistic look. Kasi nga glossy, syempre yung gloss naman. Yung pinaka-eyes naman talaga is glossy. So ayun guys, natapos ko na yung ating pinaka-second eye sa aking wall. So, I hope that you guys enjoy this MMing tutorial and I hope that you guys get some tips or idea about how I do my eyes, especially yung mga pang dull-ish look. Kasi ganito yung ginagawa ko usually kapag nag-repaint ako ng dulls before. So, ayun. I hope that you guys enjoy. Thank you guys for watching. Bye-bye.